Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 57 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa loob ng kulungan, dalawang bantay ang palihim na nag-uusap tungkol sa isang nakakagulat na balita. Umamin na raw ang kagawaran ng katarungan na nagsagawa sila ng mga iligal na investigasyon. Pinag-usapan nila na hindi ito dahil sa marangal na layunin kundi bunga ng matinding pressure mula sa mga matataas na opisyal. Kaya't halatang may nakatagong pakana kaysa simpleng galit ng mga maharlika. Samantala, si Hugo na nakakulong ay narinig ang kanilang usapan at mapait na nagmuni-muni sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang kanyang nakaraang sarili na nagsasabing ang kalayaan ay hindi nangangahulugang pagliligtas dahil gagamitin lamang siya ni Noel para sa pansariling kapakinabangan. Dahil sa kanyang pag-iwas sa ibang tao noon, siya ay naging ganap na mag-isa. At kahit ngayon ay pakiramdam niya ay wala siyang halaga, parang batong nakatabi sa kalsada. Habang abala siya sa kanyang mapait na alaala, tatlong hindi kilalang tao ang biglang lumitaw sa pintuan ng kanyang selda, ikinagulat niya at ng mga bantay. Ilang minuto bago nito, sa labas ng kulungan, nakaabang na ang grupo ni Noel, sina Alma, Kauga at Leon. Nakita ni Alma ang mga kalabang papasok at agad itong iniulat kay Noel. Ipinaliwanag ni Noel na may impormasyon silang nakuha mula kay Fenocio tungkol sa kahina-hinalang galaw ni Andreas. Napagtanto niya na plano ni Andreas na ipasa ang sisi sa kagawaran ng katarungan, at kapag napatay si Hugo, tiyak na iisipin ng publiko na sila ang may kagagawan. Upang pigilan ito at sabay makuha ang pabor ng madla, inihanda ni Noel ang isang mapanganib na plano. Ipinakita niya ang isang detonator, ikinabigla ng lahat, at ipinaliwanag na inupahan niya si Loki upang magtanim ng mga bomba sa paligid ng kulungan. Dahil butahan gas ang ginamit, magiging malakas at kamangha-mangha ang pagsabog, at maipapakita ng Wild Tempest na sila ay dumating bilang mga tagapagligtas. Agad na naunawaan ni Alma ang plano, ang mga pagsabog ang magiging dahilan para makialam sila ng may dramatikong dating, ngunit hinarap siya ni Leon na babahala sa marahas na pamamaraan. Sa isang masinsinang alaala ng kanilang pag-uusap, pinaalala ni Leon na hindi siya sumama kay Noel upang labanan ang imperyo at nagtanong kung talagang kailangan ba ang ganitong uri ng dahas. Hindi na tinag si Noel at iginiit na si Hugo ay biktima lamang ng katiwalian at kasakiman ng mga makapangyarihan. Tinuligsan niya ang paniniwala na ang pagiging matuwid ay laging gagantimpalaan. At ipinaliwanag na ang tunay na halaga ng tao ay nasusubok lamang kapag nahaharap sa mga pasyang lampas sa pamantayan ng lipunan. Hinamon pa niya si Leon na suriin muli ang kanyang pag-unawa sa hustisya. Naiinis man at naaalala ang kanilang pagkatalo kay Noel noon, napilitan si Leon na aminin na may katotohanan sa mga salita nito. Pagbalik sa kasalukuyan, inalok ni Leon na siya na mismo ang pumindot ng detonator upang akuin ang responsibilidad. Ngunit binigay lamang ito ni Noel at sinabing hindi siya lalampas sa pagiging ordinaryo hanggat hindi niya ito pinipindot ng kusa. Nag-alinlangan si Leon, ngunit bigla siyang tinadyakan ni Alma mula sa likuran, dahilan upang mapindot niya ang pindutan. Gumulong ang mga malalakas na pagsabog sa buong kulungan, nagdulot ng usok at kaguluhan. Habang tinawag ni Kauga na pabiro na demonyo si Leon, ipinagtanggol ni Alma ang ginawa niya at sinabing wala ng oras para mag-atubili lalo na't papalapit ang mga kalaban. Sa loob naman, mabilis na tumakbo ang warden papunta sa silid ng pagbabantay. Ayon sa ulat, 3 ang umatake, ngunit 2 lamang ang nakikipaglaban sa anti-riot squad at nakakagulat kaya nilang pigilan ang buong unit. Ang ikatlo raw ay hinahabol si Hugo na nakatakas gamit ang kalituhan at patungo na sa bubungan. Gulat at galit ang warden nang mapagtanto niyang si Hugo ang totoong target, at natakot siya na baka nga ang kagawaran ng katarungan ang tunay na may pakana at siya ang pagbibintangan. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, biglang dumating si Noel at ang Wild Tempest, kaharap mismo ang warden. Nanlaki ang mata ng warden nang makilala sila, at mayabang nangumiti si Noel, sabay sabing malinaw na nasa malaking kaguluhan ang lahat. Sa ganitong paraan, nagsimula nang ipatupad ni Noel ang kanyang plano, gamitin ang kabuluhan para palabasing sila ang mga bayani,
habang lihim na minamanipula ang pananaw ng publiko, at dito nagtatapos ang Kabanata 57 ng The Most Notorious Talker. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.